Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito, ang ating mentor ngayon, pinamagatan ko po siyang self-preservation at makikita po natin ito sa aklat ng Jude. Jude has only one chapter at si Jude po ay kapatid ni Jesus nang siya ay nandito sa lupa. Isa po siya sa mga kapatid ni Jesus na katulad ni James na hindi kaagad naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya naging parte ng 12 disciples. And then later on, nakita po natin na siya po ay na-convince at tinanggap po niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ito po yung kanyang back story. So sumulat si Jude sa mga mananampalataya upang biglan sila ng babala. So with this church na sinulatan po niya, nakapasok po yung mga false prophet. Makikita po natin yan sa verse 4 ng chapter 1 po ng Jude. At sabi nga, tinawag po silang mga uod na pumunta sa church. Just imagine, uod ang sinabi niya sa kanila. So, hindi kaagad nagpahalata, hindi ganong kabrusko ang kanilang ginagawa. They win the heart of people para sa ganon, later on, may impluensahan po sila. Sila po yung mga uod, naninira, na hindi nalalaman, pero nakakasira na sila. So, Peter or Jude, meron po siyang warning sa mga false prophet na ito na pumasok sa church. Sinabi niya po agad, these people will be punished. Kamukha ng pagparusa ng Diyos sa mga Old Testament na mga pangyayari sa mga Jewish people na ang godly hindi sumunod sa Panginoon. Sila po yung mga taong describe po ng mga unang talata ng Jude na sila po yung mga self-proclaimed leaders. They reject God, mapangalipusta po sila, mahalay sila, makasarili, liberde, mayabang, manloloko, and they create division. And they are ungodly. So we have to preserve ourselves sa mga ganitong uri ng tao. Ito man ay mga nasa loob ng church na sila or nasa labas ng church, ang karamihan po dito. So, how to self-preserve? O paano natin preserve ang ating sarili? Ang sabi ng talata po natin sa verse 20, but you the brothers must build up or must build each other up in your most holy faith, prayer in the power of the Holy Spirit. Sabi niya, build each other up. So, maganda po that we build each other up. So, paano po natin gagawin to? Sa ating mga talatang aaralin ay sinabi po ito, we must build ourselves on your most holy faith. Sabi dun sa binasa nga natin, build our faith on your most holy faith. So, tayo po ay mananampalataya at kailangan din natin i-build up yung faith po natin. And it's our assignment to build up our faith. So, ibig din sabihin nito, nasa ating pong mga kamay, sarili ang spiritual growth po natin. Responsable po natin primarily that we must build up our faith. Amen. It means that we cannot wait for spiritual growth to just happen. Hindi po yung mangyaring mag-isa. Kailangan kumilos ka o gumawa ka at hindi mo rin pwedeng ihasa ang yung spiritual growth sa yung mga pastor or leader. Kailangan mag-effort ka unang-una para sa sarili mo, para ikaw ay mag-improve at ma-build up yung sarili mo at ma-preserve ka sa mga masasamang plano ng kalaban sa iyong buhay. At nabanggit po sa talata po natin, after saying yung we must have that faith, kailangan mag-pray po tayo in the power of the Holy Spirit or praying in the Holy Spirit. Tandaan nyo, yung battle po natin against wrong living and wrong teaching is a spiritual battle. And it requires the Holy Spirit to help us. Diba sinabi sa Romans chapter 8 verse 26 na ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong sa ating mga kainahan. Hindi natin alam kung ano yung pananalangin. But God or the Spirit Himself make intercession for us or is praying for us. We have the Spirit of God. Let us pray with Him by praying in tongues or even praying sa salitang naunawaan. So, dalawa po para ma-build up yung sarili natin or para ma-preserve po tayo for us to be able to build up each other. Una, kailangan mong i-build up yung faith. Pangalawa, yung prayer in the Holy Spirit. And then number 3, we must keep yourself in God's life or love. We must keep yourself safe in God's love. Keep yourself safe in God's love. Ang sabi ng talata, and await the mercy of our Lord Jesus Christ, will bring you eternal life. In this way, you will keep yourself safe in God's love. So ano po yung inuutos po sa atin dito? That we must not live in such a way to make yourself lovable. Huwag mong pagsigapin na ikaw ay maging kaibig-ibig sa Diyos. It doesn't do nothing sa iyong buhay. Rather, ang sabi ng talata, you will keep yourself safe in God's
love. Kailangan tayo po ay nananatili in the harmony of God's ever-present love sa atin. Or tayo umaasa sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga ang tanong, are you keeping yourself abiding in the love of God? So, trust God's love instead of trusting our own effort to be loved by God. Tandaan nyo, wala ka nang dapat idagdag o dapat gawin upang mahalin ka ng Diyos. God loves us before even we met Him. Amen? Pero ang importante pong tanong dito, tayo po ba ay nasa ilalim ng pag-ibig ng Diyos? Nag-a-abide ba tayo sa pag-ibig niya? Tandaan nyo, although God loves everyone, but not everyone will benefit from God's love. Parang ganito lang po yan. Ang araw ay nandyan at laging nagliliwanag. But unless nakaposisyon ka upang makatanggap ng liwanag, hindi ka makakatanggap. Kung nakatago ka, kung nasa kadiliman ka pa, hindi ka tatanggap ng liwanag. But the sun is always there. God always loves us. Pero kailangan tayong mag-abide sa pag-ibig ng Diyos or i-keep natin yung sarili natin sa present abiding love of God. Amen? Remember the prodigal son, nung umalis siya sa ama, nawalan siya ng protection ng pag-ibig ng Diyos. Pero nung nanumbalik siya, muling nanumbalik yung pagmamahal o muli niyang nadama ang pagmamahal ng Diyos. And Jude actually encourages us at the same time, as we preserve ourselves, may mission din po tayong gawin. Una, we must encourage those whose faith is weak. Ang sabi po sa verse 22, you must show mercy to those whose faith is wavering. Tayong magpapalakas sa mga kapatirang nanghihina ang pananampalataya nila. And he also teaches us to reach out for the unbelievers. That we must love the sinner and hate the sin that they are making. Sa verse 23 po yan. Hope you have learned sa ating maikling mentoring po ito. God bless you all.